Maya't maya pa ay ang pagbaba ng babae kasama ng kanyang alaga sa lupa. Dahil dito, binalaan ni Hwayon ng kanyang kasintahan na maging maingat dahil hindi man ito kasing lakas ng kanyang lolo pero mukhang magkasing kapangyarihan ito sa kanyang ama, na sinagot ni Soryong na ito'y kanyang naiintindihan. Pansin ito, na tanong ng babae kung ano ang palihim na pinag-uusapan ng dalawa dahil nakakaramdam siya ng selos. Kasunod ay ang pag-uutos niya sa alaga nitong si Flower na dakpin silang lahat kaya ito'y sumugod. Mabilis namang nag-utos si Soryong kay Cho na bigyan sila ng leksyon kaya dali-dali din itong sumugod. Sa itaas ng himpapawid ay ang paghaharap ng dalawang maalamat na nakalalasong nilalang. Makalipas ng ilang sandali ay ang mabilis na paglipad ng dambuhalang wasp o putakti patungo sa centipede, kung saan ang ito ay makalapit ay ang pagpapakawala nito ng paghampas na tumama sa mukha ni Cho. Nakikita na natatalo ang alaga nito, napasigaw si Soryong sa kanyang alaga sa pag-aalala. Naisip din niya na totoong lubhang makamandag ang mga centipede, pero ang kalaban nito ay ang giant hornet o higanteng putakti na siga sa mundo ng mga insekto kaya hindi ito makakayanan ng batang si Cho sa ngayon. Dali-dali namang tinawag ni Soryong si Yowa kaya lumabas agad ito sa pagkakatago sa itaas ng puno. Habang patuloy ang pakikipagbangayan ng dalawang insekto ay ang mataas na paglukso ni Yowa at pagsugod sa dalawa, kung saan ang siya ay makalapit ay ang paghagis niya ng saput patungo sa kanila. Ang saput nito ay nagawang tumama sa pakpak ng higanteng putakti, dahilan ng agaran nitong paghinto at paglayo kaya nagawang makawala ang flying centipede na si Cho. Dahil dito, nagsabi si Soryong na mabuti ang ginawa ni Yowa. Samantala nagulat naman itong babae dahil nalaman niya na ang lumabas ay isa rin sa 10 maalamat na nakalalasong nilalang na tinatawag na human-faced spider, at hindi siya makapaniwalang nagawa ring mapaamo ng ating bida ang ganitong klaseng nilalang kaya ito'y tunay na nakakamangha. Sa tabi ay inangat ng dalawang kabataan ang kanilang mga sandata sabay sabi na silang tatlo ay kunin si Gyusong at umalis na dito dahil sasali sila sa laban at tutulong doon. Pagkatapos noon ay ang walang pag-aalinlangan nilang pagsugod patungo sa misteryosong babae upang ito ay atakihin. Bagamat bago pa sila makalapit ay ang pagpapalabas nito ng kanyang kapangyarihan sabay sabi na sila ay nagiging sagabal. Biglang natigilan si Sang-ho dahil sa paglaho nito at pagsulpot sa kanyang likuran habang nagsasabi na silang maliliit na hangal ay dapat na tumahimik. Sa matinding pagkabahala at pagkabigla ay dali-daling lumingon si Sang-ho habang napapaisip kung kailan pa ito nakapunta roon. Inangat naman itong misteryosong babae ang kanyang kamay na mayroong matatalim na mga kuko upang umatake. Nasisilayan itong pangyayari, napasigaw ng todo si Gyeongbong kay Sang-ho sa pag-aalala. Nang bigla na lang siyang tumungo sa likuran ni Sang-ho upang siya ay depensahan, dahilan kung bakit nito nasalo ang pag-atake sa pwesto ng Spear Dragon. Sa lakas ng pag-atake ay nasuka ng dugo ang tinaguriang Sword Phoenix na siyang ikinagulat ni Sang-ho kaya siya ay natigilan. Dahil sa malaking sugat sa likod nito, natumba sa lupa si Gyeongbong kaya napatanong na lang ang Spear Dragon kung bakit niya ito ginawa. Pero walang may naisagot ang batang babae at unti-unti lang nananghina at nawala ng malay. Dahil sa nakakasindak na eksena, naiiyak na napasigaw si Sang-ho sa matinding pag-aalala. Nang bigla na lang muling sumulpot sa kanyang likuran ang misteryosong babae at hinampa siya sa kanyang leeg dahilan kung bakit nawalan din ito ng malay. Kaagad din na natumba ang Spear Dragon sa lupa kaya sinabihan siya ng babae na dapat hindi ito tumitingin sa iba, at ngayon ay mapayapa itong matulog. Sa tabi ay napasigaw naman si Soryong sa dalawang kabataan kaya natuon ang atensyon ng babae sa kanya. Kasunod ay ang pagsasabi niya na itigil na nito ang walang kwentang pagpupumiglas at pumunta ngayon sa kanya. Nagulat si Soryong dahil mayroong pumaharap sa kanya. Ito ay ang dalawang kababaihan, si Hwayon na nagsasabi na ang lakas ng loob nito na magsabi ng ganoon sa kanyang kasintahan, at si Solpyo na nagsasabi na hinding-hindi niya ibibigay sa kanya ang kanyang kapatid. Iniisip na ito ay nagiging istorbo na, gamit muli ng kapangyarihan nito ay sumugod ang babae. Sa sandaling siya ay magkaroon ng sapat na distansya ay ang napakalakas na pagsuntok nito sa lupa na naging sanhi ng malakas na pagsabog ng enerhiya, dahilan ng pagkapit ni Solpyo kay Gyusong at pagtilapon nilang tatlo sa malayo. Nang muling makatayo si Hwayon ay naagaw naman ang atensyon nito dahil sa pagtatanong ng misteryosong babae kung ang sinabi niya ba ay kasintahan. Dagdag pa niya habang sumusugod sa harap ng nakalalasong bulaklak upang umatake na mukhang malapit ng maglaho ang kanyang kasintahan.
Sa sandaling siya ay magpakawala ng pag-atake ay ang biglang paglabas ng dalawang fat-tailed gecko upang si Huayon ay depensahan. Nagawa namang matigilan nitong misteryosong babae sa kanyang nakikita. Ito ay dahil ang nasa kanyang harapan ngayon ay ang dalawang nilalang na kabilang sa 4 na Poison Lords. Napaatras ang misteryosong babae dahil dito, habang tinawag naman ng ating bida ang kanilang mga alaga na si Snow at Ice. Saad ng babae na una ay ang man-faced spider at ngayon ay ang Poison Lords, sabay tanong sa ating bida kung sino nga ba talaga siya. Ipinapalabas ang malakas enerhiya sa buo niyang katawan, tanong ni Soryong kung gusto niya nga ba talagang malaman kung sino siya. Natuon ang atensyon ng babae dahil sa sumunod na sinabi nito. Ito ay dahil pinakilala niya ang kanyang sarili bilang anak na lalaki ng Beast Palace at ang nag-iisang manugang ng angka ng Tang. Dagdag pa niya habang napupuno siya ng enerhiya at nagliliwanag ang mga mata, na siya ay si Soryong. Mapapansin naman natin ang paghaharap nitong dalawa kung saan naruroon ang kani-kanilang mga alaga. Pabalik sa babae, napapakagat sa ngipin niyang nabanggit kung totoo ba ang sinabi ng ating bida na siya ay ang anak ng Beast Palace at manugang ng angka ng Tang. Kasunod ay ang malakas niyang pagsigaw sa pagtatanong kung ano ang ibig nitong sabihin at kung pinaplano ba nitong ulitin ang nangyari 100 taon na ang nakakaraan. Dahil sa sinabi nito, napaisip si Soryong na gaya ng kanyang inaasahan, siya ay kabilang sa mga natitirang tagapagmana ng 5 Venom Sect. Saad naman ng babae na siya ay nakakaawa at mukhang mayroon siyang karagdagang rason upang siya ay mapasa kanya. At dagdag pa nito na sisiguraduhin niyang sasagipin niya ang ating bida sa maruming pagkakahawak sa kanya ng angka ng Tang at ng Beast Palace. Pero napapaangat lang ng kamao at naiinis na iginiit ni Soryong na ito'y tunay na kalokohan. Kaya pagkatapos ay ang pag-utos niya sa mga alaga nitong fat-tailed gecko na si Ice at Snow na umatake kaya mabilis ang mga itong sumugod. Sa oras na sila ay magkaroon ng sapat na distansya sa misteryosong babae ay ang pagpapakawala nila ng maginaw na pag-atake. Bagamat hindi ito pansin ng babae at may tuwang sinabi lang na ito ay walang saysay. Sa sandaling marating ng mga fat-tailed gecko ang babae ay bigla silang tumagos, dahilan ng pagkakauntog ng dalawa sa kani-kanilang sarili. Naging rason din ito kung bakit nahilo ng todo at nawalan sila ng malay sa lupa, kaya napasigaw ang ating bida sa pag-aalala. Nakita itong pangyayari, napatanong si Huayon kung ano ito at tumagos ba sila sa katawan ng babae. Naisip ni Soryong na ito ay ang gecko's illusory step galing sa lizard wall walking technique, at ito'y isa sa 5 poison martial arts na tinutukoy sa libro na binigay sa kanya ng matandang patriarka. Pabalik sa misteryosong babae ay muli itong sumugod habang nagsasabi na ito'y naging masaya pero tapusin na nila ang paglalaro. Kaagad naman itong inatake si Huayon sa pagsipa sa kanya ng napakalakas kaya napalingon si Soryong sa pag-aalala. Pansin ang pag-slide nito sa lupa dahil sa ginawang pag-atake nitong misteryosong babae, napasigaw na lamang si Soryong sa kanyang kasintahan. Samantala bumaling ang atensyon nitong babae sa ating bida at nagsabi na sa wakas, silang dalawa na lang ang natitira. Pagkatapos ay ang paglapit nito at pagkapit sa braso ni Soryong. Nagpumilit si Soryong na siya ay bitawan, pero hindi ito sinunod ng babae at nagsabi lang na nakikita ba nito na naalis na ang lahat ng mga peste. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon at napuno siya ng pagkabahala dahil sa napapansin niyang paggalaw sa damit ng ating bida. Ito ay ang mga alaga ng ating bida na maliliit na mga centipede na bigla na lang din lumabas kaya nag-utos si Soryong na sila ay umatake. Napapansin na hindi niya ito maiiwasan, naisip ng babae na ito'y hindi mabuti. Sapagkat siya ay nagtaka ng todo dahil imbis na umatake itong maliliit na insekto ay nagpalabas lang ang mga ito ng nakakatawang mukha. Dahil dito, ang dalawa ay saglit na natigilan at nagkatinginan. Pero matapos ng ilang sandali ay pinagsabihan ni Soryong ang mga alaga nito na dapat sila ay umaatake at hindi nagpapalabas ng killing intent, na huli na nilang maunawaan. Nasisilayan itong kakaibang eksena, nagtatakang natanong ng misteryosong babae kung ano ang nangyayari. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon nilang lahat dahil sa isang malakas na boses na tinatawag si Soryong na lumitaw galing sa malayo. Dahil kilala ang pamilyar na boses, hindi napigilan ni Soryong ang ngumiti habang siya ay naluluha. Maya't-maya pa ay pansin naman natin ang pagsulpot ng mga kalalakihan sa himpapawid habang napapaisip ang misteryosong babae kung ito ba ay ang teknik ng Beast Palace na tinatawag na Lion's Roar. Doon ay lumabas ang matandang patriarka na may matinding panggagalaiti na nagtatanong kung sino ang may lakas loob na manakit sa manugang ng angka ng Tang,
Samantala ganoon rin ang naging reaksyon ng Palace Lord at natanong kung sino ang nangahas na saktan ang anak ng Beast Palace. Nang sila ay makalapit ay ang pagpapalabas ng matandang patriarka ng malakas na pagsipa patungo sa babae dahilan ng pagtilapo nito sa malayo. Bagamat kahit na ganoon ay nagawa niya itong masangga kaya makikita natin na siya ay maayos lang. Kaagad namang pumaharap itong dalawang matandang lalaki sa ating bida, at habang sila ay nagbabaga sa galit ay nagsalita ang Palace Lord na ang lakas ng loob nitong mahinang nilalang galing sa 5 poison sect na ilagay sa ganoong sitwasyon ang kanyang anak na babae at manugang na babae. Nauunawaan na andito ang master ng Beast Palace at ang matandang halimaw ng angka ng Tang, saad ng babae na ito'y gaya ng pangyayari 100 taon na ang nakakaraan. Bagamat hindi siya sinagot nitong dalawang lalaki at nagpatuloy lang sa pagtitig sa kanya habang nagpapalabas ng seryosong mukha. Kasunod ay ang pagsabi nila kay Soryong na siya ay dumistansya. Matapos nito ay ang paghakbang nila papalapit sa babae, kung saan habang ipinapalabas nila ang kanilang matinding enerhiya ay ang pagsasabi nila na sa ngayon, wawakasan na nila ang 100 taon na hidwaang ito.